tunay ngang may lakas sa pagkakaisa. Anumang kalamidad ang tumama sa bansa, mas magiging mabilis ang pagbangon kung sama-samang magtutulungan. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Ria Fernandez. Sa isang bansang arkipelago na napalilibutan ng mga karagatan at mga aktibong bulkan gaya ng Pilipinas, madalas makaranas ng iba't ibang klase ng unos buhat ng inang kalikasan. Isama pa riyan ang mga kalamidad sanhi ng sangkatauhan tulad ng mga gera. At sa bawat panahong nangyayari ang mga ito, nangangailangan tayo ng mga tutulong at re-responde na kadalas ay mga sundalo natin mula sa hukbong sandatahan. Ngunit hindi lingid sa ating kaalaman na kulang ang ating mga sundalo para tugunan ang lahat ng ating mga problema. Ayon kay Colonel Bong Arce, hepe ng Manpower Division ng Armed Forces of the Philippines, volunteerism daw o ang pagbibigay serbisyo ng walang kapalit gaya ng pagsali sa hanay ng mga reservist ang sagot sa kakulangan ng bansa sa mga sundalo. Meron tayong 125,000 na regular members ng Armed Forces. Ito ay masyadong kokonti para sa pagharap sa mga problema ng bansa. So, kinakailangan natin yung mga reservist na madali nating matatawag pagka nangailangan na tayo. Gaya ng Yolanda, nagagamit natin sila. Hindi lang yun, pati equipment nila, pinapagamit nila sa atin. Gaya nung, yun nga, sinabi ko na nga, yung Yolanda, may 5 barko ang Philippine Navy Affiliated Reserve na pinagamit ng libre. Pinadala nila yung mga barko nila ng libre, walang ginastos ang gobyerno. Tumulong sila sa paghahakot ng pagkain, ng gamot at ng tao. Pabalik dito rin sa Maynila. So, malaking bagay sila. Hindi sila humingi ng anumang kapalit o yung pamalit doon sa ginastos ng operation ng 5 barko, walang ginamit. Kaya ito purely volunteerism. Tungkulin ng isang reservist na tulungan ang mga sundalo sa oras ng sakunat national emergency, lalo na pagdating sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster response, gaya na lamang ng manalasang Super Typhoon Yolanda noong Nobyembre 2013. Hindi gaya sa mga nagnanais na maging isang regular na militar, dito sa Reserved Armed Forces, kahit sinong mula sa edad na 18 hanggang 65 ay maaaring maging isang reservist. Kinakailangan lamang niyang sumailalim sa training. Dapat ding nakapagtapos ng bachelor's degree at physically fit ito. Ngunit nilinaw ni Colonel Arce na may mangilan-ngilang ding mga reservist ang formal na nagiging parte ng kanilang hanay. May mga cases tayong ganyan, mga nako-call to active duty na mga reservist. Pinag-aaral din ito ng AFP, kagaya ng pagtuturo sa ating mga active. Ginagastusan din sila. Tapos sinuswelduhan sila. Lahat din na ibibigay din sa kanila. Pero ito yung mga mga special cases na talagang gusto nilang lumampas na sila roon sa volunteerism, talagang active. Kumbaga, active na parang gusto na nilang sumabay sa pagiging aktibo naming mga nasa regular. So, pinapayagan natin itong mga ito. Actually, may programa kami na i-absorb sila, pero of course, meron tayong mga konting legal, legal impediments na kailangan muna nating i-satisfy. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. Isinusulong ng Department of Education at Office of the Presidential Advisor on Peace Process ang kampanyang Yes for Peace. Layo nitong maipakalat ang kabayanihan para sa kapayapaan, kaunlaran at kasaganahan ng bansa. Narito ang report namin kasama si Wendy Goma. Hangad ng bawat Pilipino ang kapayapaan sa bansa. Kaya naman sa pangunguna ng Department of Education at sa suportang ibinigay ng OPAP o ang Office of the Presidential Advisor on Peace Process na ilunsad ang Yes for Peace, bayanihan para sa kapayapaan, kaunlaran at kasaganahan. Ito ay samahan na isinusulong ang kampanya upang patigil na ang armadong digmaan. Ang proyektong ito ay patuloy sa pangangalap ng mga pirma kung saan nakapaloob ang pakikiisa sa pagsulong ng kapayapaan. Maaaring lumahok ang mga estudyante mula 10 taong gulang pataas ayon sa mga kawani ng DepEd. Mula sa taong 1991 hanggang sa ngayon ay nakakalap ang kabayanihan ng 9,278,129 na pirma bilang pagsuporta sa Yes for Peace project.
Dahil hangad ng bawat isa na mapadali ang pagsasakatuparan ng mga panukalang nakapaloob dito at matamasa ng kapayapaan para sa ikabubuti ng lahat. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi gumagalaw ang Pilipinas economic-wise, no? At sa lahat ng aspeto siguro. Kaya nagkakaroon tayo ng mga ganitong pagtitipon upang ipabatid sa lahat ng kinauukulan, mapa sa gobyerno man o sa kanilang kalaban sa armed conflict, na kailangan na nating pag-usapan ang kapayapaan upang tuluyan ng guminhawa naman ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Para sa nais sumuporta sa programang ito, maaari pong bisitahin ang kanilang website na yesforpeace.yolasite.com at ang Facebook page nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Wendy Goma.